when he or she is distant or nilalayo na niya yung sarili niya sa'yo because something fishy na, do this and I promise you, it is for your advantage. It is for you. And I promise you, yung chances na magbabago siya at magre-reach out siya sa'yo ay napakalaki. Parang Earth. So, gusto mong malaman, make sure na panoorin mo hanggang sa last part. Tara, simulan na natin. Anyway, alam nyo sa panahon ngayon, especially itong generation na ito na grabe, almost pinaglalaruan na lang ang salitang relationship, ang salitang love. Almost iilan na talaga ang nagseseryoso. Sad but true. So kung ayaw mo na ikaw yung isa na mapahamak, ayaw mo na ikaw yung isa na magiging kawawa, magiging palanga, kasi mapapanood mo naman tong video na to, kung ayaw mo na ikaw yung isang madedepress when the time has come, or kung nasa situation ka na ngayon, make sure na makinig ka sa akin at make sure na ilalagay mo ito sa puso mo. Okay? Kasi it will save you. I promise you that. Okay, sige. Unang-una sa lahat, kailangan natin malaman kung bakit dinidistansya na niya yung kanyang sarili. Maybe for some good reason. Maybe busy siya talaga sa kanyang trabaho, sa kanyang study, which is pwede mo naman na consider. Pwede mo naman na maintindihan. Pwede mo naman na isupport na lang siya doon. Kasi yun ang kailangan niya. Or dinidistansya niya yung sarili niya kasi nasaktan mo. May dahilan. Baka na inignore mo siya, baka nagsiselo siya, you know. Andun yung tipong mahal ka pero kailangan niya lang dumistansya kasi masakit. Or baka may problema siya at ayaw niya na madamay ka. Especially kapag lalaki. Ayaw namin na hanggang maaari ay ini-involve yung partner namin, magiging mag-worry sa amin because lalaki kami. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan. Especially mga matured talaga, mga lalaki, mga real men. Ayaw namin na kapag meron kaming mga wrinkles ay ganun din sa inyo. So, may mga dahilan kung bakit kami dumidistansya. And itong i-advise ko sa inyo ay hindi effective para doon. Sa mga situation na may dahilan naman talaga na maganda para sa iyo. Hindi ko sinasabing maganda yung situation na nangyari sa kanya, pero may magandang dahilan. Hindi yung tipong nadadry na siya, hindi yung tipong may iba nang nagpapakilig sa kanya, hindi yung tipong may iba nang kalambingan, ka-callmate, kasama, kabit. In short, may iba na siya. At ito yung very effective na dapat mong gawin. Ano ba to? Ito ay ang meron sana sa'yo yung salitang I don't care. Dumistansya ka man, I don't care. Hindi ako nawalan. Hindi ka man magparamdam sa akin, I don't care. The problem, hindi mo yan magagawa if nakarely ka sa kanya. If kinonsider mo siya as your mundo. If kinonsider mo na siya as your buhay. If may anak kayo at hindi pa kayo kasal. Ang hirap. Why? Kasi kailangan mo ng sustento para sa anak nyo. Why? Kasi siya yung buhay mo. Biglang nawala. Akala mo patay ka na. Akala mo, niloloko mo lang yung sarili mo. So, that is what, kaya nga, against na against ako, sa relationship, especially kapag hindi pa ka mag-asawa, yung mag-invest ka ng too much, yung gagawin mo siyang mundo, because hindi ka talaga sigurado. Hindi ko sinasabing hindi ka magtiwala sa kanya, but, be smart. Mag-invest ka according sa kanyang investment. Pero kahit na sobrang sakit, I'm telling you, this is the only solution to have you this feeling na I don't care. Meron man siyang kalandian, I don't care. Magpaparamdam man siya, I don't care. Hindi man siya magpaparamdam, I don't care. Kasi once na wala to sa'yo, ang tendency is that magbibigay ka pa ng mas maraming attention sa kanya. Mas maraming oras sa kanya. Maghahabol ka. Aawayin mo yung bago niya. Aawayin mo yung kalandian niya. Pipigilan mo siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kapag lalabas siya, gusto mo hawak mo yung phone niya. Hawak mo palagi yung phone niya. Gusto mo ikulong mo na siya. Gusto mo, alam mo lahat yung kanyang password ng kanyang Facebook, Messenger. Why? Kasi obsessed ka sa kanya and very dangerous ito. Alam mo, love is not by force. Hindi po yan pinipilit. At kapag nagagawa niya yun, I'm telling you, he doesn't love you. Don't be deceived. Okay?
Hindi po yan pinipilit. Kahit pipilitin mo yan na mahalin ka kung wala na talaga, kung nasa iba na yung gusto niya, yung hinahanap niya, I'm telling you, it is better to say, I don't care. I don't care. The more na hinahabol mo siya, the more that pinapakita mo that you still care about him or her. Parang sinasabi mo na ikaw yung mali. Parang sinasabi mo na tama lang yung ginagawa mo. Andito lang ako. Kahit lokohin mo ako, andito lang ako. Ikaw ang kawawa dyan, kaibigan. Ikaw ang nakakaawa dyan. Ang dapat mong gawin is that paano ka makakalampas sa problema na yan. Paano mo mapapakain yung anak nyo? Yun ang bibigyan mong solusyon. Huwag kang mag-focus sa problema. Problema ay dumadating para mahanapan mo ang direksyon mo, ang gusto ni Lord sa buhay mo. Ang problema nakadesign kasi after ng problema, there is always a reward. Lahat ng mga yumaman, lahat ng mga successful na tao, lahat sila dumaan sa problema. The reason why, ang hirap sa'yo na ma-overcome yan, ang hirap sa'yo na mag-let go because addict ka na sa comfort zone mo. Komportable ka na sa situation nyo sa kanya. Komportable ka na kahit magkamali siya ay okay lang sa'yo. That's the reason why ang hirap sa'yong tanggapin na hindi siya para sa'yo. Ang hirap tanggapin na wala na siya. I'm telling you, once na na-overcome mo yan, there's always a reward. There's always a victory. So don't stay in your situation. Don't stay in the past. Move on and tell to yourself, I don't care. I care for myself, for my soul. I care more about Him who loves me more. His name is Jesus. Mag-focus ka sa Kanya. Mag-focus ka sa relationship mo sa Kanya. I'm telling you, He will direct your path. Matthew chapter 6 verse 33, Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? So I hope na meron kayong natutunan. I hope and I pray na makakayanan mo yan. Na magkakaroon ka ng lakas. I pray na bibigyan ka ng lakas ng loob ng mahal nating Panginoon para ma-overcome mo ang mga pinagdadaanan mo ngayon. So that's it. Maraming salamat. God bless.